Yes, good morning kuya. Magandang hapon po. Ako po kasi ay may pamangkin na 3 years old. Kaya lang po yung kanyang pong nanay at tatay, iwalay na po sila at hindi kasal. Yung bata po ngayon, 1 linggo po sa nanay, 1 linggo po dun sa tatay na aking kapatid. Natatakot lang po kami na baka po isang araw, tago po ng nanay niya yung pamangkin po namin. Ano po ba yung magandang gawin po namin o paraan? Kasi kung Para ako yung maiwasan po yun. kung ako yung nanay, talagang kukunin ko na yung anak ko. At pagka kinuha ko yung anak ko at hindi ko binigay sa inyo, maghahabol kayo sa tambol mo. Tama ba yun? Kasi hindi sila kasal in the first place. Tapos 3 years old. 3 years old. Tama ba hanggang 7 kong Erin at saka Atty. Reyes, no? Yes. Na automatic ang custody dapat nasa ina. Tapos mabuti nga binibigyan pa ng chance na 1 week na pupunta sa tatay. Kasi kung aakuin niya talaga, pwede na gano'n. Ano? Pwede. Not unless na mapapatunayan nila Unfit yung mother. na hindi karapat-dapat yung ina. Which anong pwedeng dahilan para sabing hindi fit ang nanay na mag-alaga ng kanyang anak. Maraming grounds, no? Psychological abuse, child abuse usually. Pero kuya, kahit may desisyon Korte Suprema, prostitute na yung mom, ha? Hinayaan pa rin ng Korte Suprema sa mom. Kasi it doesn't go daw doon sa fitness niya yung pagiging prostitute. So kung kumare nilululong mo sa masamang droga or pinipilit mo na magnakaw, yun yung mga basta dapat may influence yung unfitness na yun doon sa mga bata na yun. So, paano mo may consider naman yung immoral environment? Halimbawa, kasi, di ba parang kung immoral environment yung pinakanabubuhayan ng bata, yun ang makakalakihan niya, napupulyot siya morally, di ba? Pwede mo ba sabing fit siya para mag-aalaga ng isang... Yun nga kuya, very mahigpit talaga yung Korte Suprema in taking the custody out of the mother. So dapat talaga mapakita mo na yung moral unfitness na yun ay may directly na apekto dun sa bata. Or hindi ka pwedeng magsabi dyan na, ay, in the future, ganito magiging yan. So kung kunwari, meron naman pagtatangka yung mother na insulate yung bata dun sa kanyang, kunwari, ginagawang moral unfitness, di ba? Kunwari, pakikiapid sa kanyang, sa ibang lalaki or something. So, hindi pa rin itatanggalin ng korte. So not unless na yung bata, so, dapat malalim talaga yung halimbawa, yung bata ay sinasama pagka nag-aabang sa Yun. session araw. Yes, yan. O kaya yung kanyang mga kaapid na nandun dun sa bahay kung saan nandun yung bata. Tama yan. Sa loob ng kwarto. Nakikita. Yun. Pero yung kaso nilang ngayon na yan, hindi kasal, kasi ang sa side ni Gideon, yung kanyang kapatid na lalaki. Tama, Gideon, ano? Apo. Oo. Ang labas ba nito ngayon, meron bang pwedeng karapatan na i-insist yung lalaki na hindi naman kasal sa isang babae para at least ma-maintain man lang yung ganong situation wherein 1 week sa kanya, 1 week doon sa babae? Or ito ay pure na pakiusap lang dahil wala siya talagang karapatan dahil hindi naman sila kasal? Meron kuya, it's a right of a father na magkaroon ng custody dun sa bata at saka visitation at least man lang, kung hindi man lang custody, no? So ang... Even if wala silang pagsasama nung babae. Saka kung hindi sila legally married. Yes. Kasi kuya, ang tinitingnan ng ating batas din, kung ano yung mas beneficial sa bata. Mas beneficial sa bata, no, according sa mga child psychologists, etc. sa studies, na dapat merong input din yung father at saka yung mother dun sa pagpapalaki sa bata. Yun yung pinaka-healthy for the sa child. So ang gagawin na lang nung kapatid niya, kuya, para maiwasan yung kinakatakot nila biglang kukuhanin yung bata, no? Magsulat na sila ng visitation agreement. Na i-formalize lang nila yung napagcast yung sa korte na ba yan gagawin? Pwede muna sa kanila munang dalawa, kuya, pagkatapos may judicial confirmation sa korte. So ang para mas protected yung sa kanila dalawa ay kailangan lang notaryado. Yes. For the meantime, pwede muna. So pagka yung notarized na agreement nilang dalawa, that is binding for the meantime. Yes, Now, if in case something happens, they can bring it to the court. Correct. Para lang dun sa ma-maintain yung ganong klase. Yan. So, Gideon, ang isang magandang gawin ay gumawa sila ng agreement daw, sabi ni Atty. Reg at saka ni Kong Erin, agreement nilang dalawa at ipapanotaryo lang nila. Na yung sa agreement na yon ay binibigyan siya ng karapatan na bisitahin yung kanyang anak. Yun naman ang nangyayari na, well, at least para lang meron ding documentation
O kung sakali man na in the future magkaroon ng ibang problema, that's the time that you will elevate that to the court. Okay, Gideon? Okay na po. Thank you po, kuya. Dagdag ko lang, Kuya Okay, Gideon please. din, no? Dagdag ko lang, usually kasi yung mothers natatakot sa ganyan, sa mga agreement na ganyan, na visitation. Eh, sabi niya, paano kung ayaw ko na, ganyan. So, ang isa sa mga tactic na ginagawa ng mga father, no, to do that, is ilalagay niya na rin yung support na ibibigay niya sa bata dun sa agreement na yung visitation and support agreement. Para merong incentive din yung mother. O sige, para matali ka na rin na supportahan yung bata till kingdom come. Hanggang lumaki siya, pwede mo naman ilagay dun hanggang 12 years old or whatever. Tapos magre-revisit ulit kayo dun ng agreement na yun. So isa yun sa mga paraan para mapapayag din yung mother. Question. Kung ang lalaki ay hindi kasal sa babae, pwede bang mag-demand ng support ang nanay para sa kanyang anak? Yes. Pwede Pwede. niya pare kasi Yes. minsan parang ang ginagawa hindi naman tayo kasal eh. So bala ka sa buhay mo. Anak mo to, sasabihin ng babae. Yeah. Minsan dumadating nga doon sa point na tinatanggi yung wala akong hindi ko anak yan or what, 'di ba? So pwede nga bully niyo ng babae and then prove to the court na talagang anak niya yun Correct. at humingi ng support even without the benefit of marriage. Yes. Actually, the court can even order yung lalaki, no, kung ayaw niya talaga i-recognize ng voluntary, pwede pang i-order yun na magpa-DNA test. Sa swab lang naman yun, kuya, tapos ipapa-send lang sa Camp Crame o sa UP, or sa NBI. So ngayon, NBI. madali na ngayon ang DNA, ha? Mura Madali na lang rin, kuya. So madali na magkaalaman ngayon yung mga naglumilitaw dyan na sasabi, anak ako ni Attorney Reggie! Pwede ko nang questionin. Parang ni-recognize sa birth certificate. Yes, Kaya- pwedeng Pwede. i-demand. DNA. All right. Okay, Gideon! Okay po. Thank you po, kuya. Yeah, sana ay nakinabang din yung ating mga taga-subaybay, hindi lamang ikaw. All right, salamat.